OMG, sa wakas, ibunyag na ni Amy Marcos. Graba to. Ba't graba nakalagay? Grabe to. Nahuli, Saldi, Tamba, Kimbo, Diyos ko, delikado na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang lumiliyab na balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Yon, breaking Viral news. ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang tila pang-aapi at pamamahiya, kaliwat ka ng pambabatikos at pamumulitika ng mga kumakalaban sa Vice President na walang iba kundi si Sara Duterte. Senator Amy Marcos, matapang na nagsalita at tila sinupalpal ng buong katotohanan ang Kongreso. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi lingid sa ating kaalaman ang tila isang pagkakaibigang nabuo sa pagitan ni Alam mo, presidente si Tambi. No? Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte na tila kinwe-question ngayon ng iilan sa ating mga kababayan, lalo na sa nangyaring pagbuwag ni Vice President Sara Duterte sa Uniteam, kung saan ay tila nagkalamat ang magandang ugnayan ng Vice Presidente at ng kapatid ni Senator Amy Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, VP Sara Duterte, tila pinatutuhanan sa publiko ang di umano'y mga dahilan nito kung bakit ito tumiwalag sa Uniteam at umalis sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Matapos sabihin ito sa publiko ang di umano'y anomalyang ginagawa ng Kongreso sa kaban ng bayan sa pangunguna di umano ni Speaker Martin Romualdez at ni Saldico, kung saan ay pinapatungan di umano nito ang pondong Para na siyang presidente no, pag tinitignan mo, no? Kita mo naman, no? President Mark. Because of you. Diba? Kit Martin. My life has changed. Dar na. Oh. Naks naman yung forma, oh. Mga katunay, may tanong ako sa inyo. Comment lang po kayo sa comment box. Bagay ba maging presidente? Di naman ginagamit ng Department of Education noong ito pa ang kalihim. Gayon pa man ay sa kabila ng mga pambabatikos sa mga isyong binabato kay Vice President Sara Duterte, tila pinatunayan ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ang kanyang patuloy na pagsuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayun. So eto is talagang pinapatunayan pa rin ni Senator Amy na sumusuporta pa rin siya sa mga Duterte, lalong-lalo na sa kanyang kaibigan na si VP Sara. Dahil si VP Sara na mismo ang umamin na sila lang talaga ni Senator Amy ang magkaibigan at hindi si PBBM. Kahit ako, akala ko mag-best friend na sila ni PBBM noon pa eh. Pero ako, inalaman ko nga na si Senator Amy lang pala. Pero kahit ganito na yung nangyayari, si Senator Amy ay patuloy pa rin na nagbibigay ng respeto at suporta sa mga Duterte. Pero 'di ba nandoon siya sa senatorial slate. No, senatorial slot o slate. Kasi 'di ba? Nandoon si Senator Amy sa slot ng administrasyon. 'Di ba? So parang naiisip tuloy ng iba, parang gara naman ito, parang ganun-ganon, hindi maintindihan, 'di ba? Hindi talaga mawawala sa pag-iisip ng taong bayan yon. Senator Amy. 'Di ba? Kaya nga minsan napapagbintangan na sa Senator Amy na plastic yan, lumalagay lang sa yan, ganito. Marami talagang masasabi. Siyempre nga, is yung kapatid niya ang nai-involve sa iba't ibang klaseng issue, pinsan niya ay nai-involve sa iba't ibang klaseng issue. No, parang ang hirap-hirap niyang balansehin yung mga nangyayari. 'Di ba? Siyempre, matalik niyang kaibigan ng si VP Sara. Tapos kapatid niya ang involved, pinsan niya. Siguro yung pinsan, medyo tablay na natin ng konti. Pagpalagay natin, hindi na iniisip ni Senator Amy yung pinsan niya. Ang iniisip niya na lang is yung kalagayan ng kanyang kapatid. Kasi kahit naman sino mga katunay. No?
kahit na anong mangyari, susuportahan mo pa rin ang kapatid mo. 'Di ba? Mas pipiliin mo pa rin siya. Pero, may isang bagay din na magandang gawin si Senator Amy kung siya ay sumusuporta sa kanyang kapatid. Sana is tumutulong na lang si Senator Amy na payuhan si PBBM sa lahat ng mga nangyayari. Kung sakasakaling merong maling nagiging desisyon o merong bumubulong na maling desisyon kay PBBM, halimbawa binubulungan si PBBM na magdesisyon na mali pala yung ibinubulong kay PBBM, sana is bilang kapatid, kinakausap niya si PBBM. Kinukonsulta siya, nagkukonsultahan silang dalawa. Kasi pareho naman silang gusto nilang maging maayos ulit ang kanilang pangalan. Sa tagal ng panahon na nasira ang kanilang pangalan, talagang parang itinakwil sila ng taong bayan nun, pero ngayon tinatanggap na sila ng buong puso, is dapat is ingatan. 'Di ba? Kasi kung makikinig lang talaga sa iba't ibang tao, sa mga nakapaligid lang sa kanila, walang pakialam yon sa naging paghihirap ng mga Marcos. Bago makabalik kayo dyan. 'Di ba? Walang pakialam yon. Pupusta ako. Yung mga nakaikot sa inyo, wala silang pakialam sa naging paghihirap nyo nun. No? Kasi kung tutuusin, yung mga nakaikot sa inyo ngayon, yung mga nakaikot kay PBBM, walang naitulong yan. Walang naitulong kay Apo Lacayan para mabigyan ng magandang libingan si Apo Lacay sa libingan ng mga bayani. Para payagan siyang mailibing dito sa Pilipinas. Kasi yung mga yan, yung nakaikot sa administrasyon ngayon, yung mga sumisip-sip kay PBBM ngayon, no? Wala yan. Wala sila nung panahon na nasa dilim ang mga Marcos. Wala sila nung mga panahon na dinudusta at minamaliit at parang may ketong na pinandidirihan ng mga Marcos. 'Di ba? Sino ang mga tao na nagmalasakit at muling tumanggap at nagtayo sa mga Marcos na na umalalay, naging baston nila uli? 'Di ba ang mga Duterte? Oh, 'di ba? Kaya dapat si Senator Amy, ako naman okay naman si Senator Amy sa akin. Wala akong ano sa kanya, wala akong masamang isip sa kanya. Gusto ko siya. Gusto ko yung paraan ng pagiging prangka niya. Gusto ko yung tapang niya. Gusto ko yung ginagawa niya. Kaso nga lang ang kulang, siyempre naiisip ng mga tao, bakit kinukonsinti mo yung nangyayari? Parang ganun. Parang iniisip na wala kang ginagawang aksyon, wala kang ginagawang pagpigil para kausapin mo yung kapatid mo sa maling desisyon kung meron mang ganun. Yun ang naiisip nila. 'Di ba? Kaya dapat is mas maganda, yun ang maging hakbang talaga na gawin ni Senator Amy. 'Di ba? Kaya para mawala yung pag-iisip sa kanya ng iba. Kasi syempre maiisip ganun eh. Patuloy pa rin yung nangyayari sa mga Duterte, patuloy pa rin yung nangyayari ngayon problema sa bansa natin. Isipin sa kanya, ano ko ba, wala kang ginagawa? Pinababayaan mo, yun. Kaya maraming tao nag-iisip na, wala yan, parang ganito. Meron nga nagsasabi na, hindi namin iboboto yan, di ba? May mga gano'n na nagiging comment kay Senator Amy kasi parang, ano siya, yung namamangka sa dalawang ilog. Yun din yung sinasabi nila. Kasi ako, nagre-rely ako dun sa mga sinasabi nila. Di ba? Kasi siyempre, mapao ko. Kung sa bagay, di ba? Pa sa kanilang inilabas na official statement, and I quote, sa mga nasa Kongreso, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay VP Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon. Isang paghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang leader. Aalalahanin ninyo, ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 million o naghahanap kayo ng gulo upang hatiin? Ayun nga mas maangas pa yung ano eh. Mas maangas pa yung libo lang yung boto eh. Di ba? Grabe yung ginagawa ng Kongreso talaga. Parang sila ngayon yung parang naghahari eh. May napanood pa nga ako kay Kimbo nagsasalita eh. Si parang boss nila, di ba? Siyempre, parang ama nila si Martin. Siyempre, pagtatanggol nila yun. Pero,
Siyempre, pagtatanggol nyo. Ito naman, nauunawaan ko rin kung bakit yung pinagtatanggol. Ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili Ayan yung maganda na yung maglabas komento. ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tandaan ng lahat ang nagpapalapad ng papel na politiko, lalo na yung nagbait-baitan. Huwag niyong iboto, tularan niyo kaming mga Paranaque. Kapag may palpak sa amin na politiko, hindi namin iluluklok uli para magtanda yung mga natalo sa aming lungsod. Talagang malambot ang puso ng Alam maraming nyo naman kasi kapag eleksyon eh, di ba? Yung mga politiko, yung mga tumatakbo na yan, pagkababait niyan. Kaya wala kayong ibang dapat gawin kung di usisain kung sino yung mga tumatakbo na yan. Halimbawa, may tumatakbo tapos parang napupusuan mo. Napupusuan mo siya, gusto ko iboto to. Boto ko kaya to. Alamin mo kung ano yung mga ginagawa nyo nung hindi pa siya nanunungkulan. 'Di ba? Kung hindi pa siya nanunungkul, kung first time niya lang magiging senador, 'di ba? Or what, kahit na ano, dapat is alamin mo. Ngayon naman, kung re-election siya, is bago mo siya iboto, is alamin mo kung ano rin yung mga pinaggagawa niya nung siya'y nasa posisyon pa. 'Di ba? Doon ka bumase. Ako doon ako babase. Hindi dahil sa kilala, hindi dahil sa ganito, hindi ganun. Doon ako babase ayon sa ginagawa mo. Kung meron ka bang silbi sa taong bayan o wala. Pilipino. Kaunting haplos, atik-atik at ayuda, kambyo na ang paniniwala at paninindigan. Bihira na sa mga lingkod bayan natin ay nagsimula sa mabuting panungkulan. Ngunit sa huli ay nilamon na rin ang sistemang korupsyon. Hindi, pero tingin ko, no, yung sa ayuda, sa atik-atik, no, yung atik-atik, alam nyo na yon, is hindi nadadala yung mga tao dyan. Parang ang nangyayari, sinasakyan lang nila kung ano yung inaabot. Siyempre, may isa maiisip mo, sayang to nandito na, abot na natin. Kunin na natin. Diba? Oh, sayang. Kahit naman dito may mag-abot abutin ko, sayang. Diba? Ngayon, kapag eleksyon ba, nakikita ka nila kapag bumoto ka? Siyempre, hindi. Hindi nila alam. No? Hindi nila alam kung iboboto ba sila o hindi. Diba? Hindi nila kontrolado ang eleksyon. Diba? Kaya nga parang nagsasayang lang sila ng ano ngayon ng pondo kung yan ay inaayu-ayuda lang nila sa mga tao. 'Di ba? Hindi ba nila naiisip 'yon? 'Di ba? Sa mga tropang politiko, kung tunay ang puso mo, lahat iyong isisiwalat ngayon. Senator Amy, sumama ka lahat sa mga maisog rally hanggang Malacanang. Dito babalik ang tiwala namin sa iyo, Senator Amy. Hamon namin taong bayan na naghihirap sa Pero administrasyon. tingin ko mahirap Kapatid niya kasi si PBBM. Mahirap yan. Talagang si Senator Amy mahihirapan dito bumalanse. 'Di ba? Kapag kapatid mo, tapos kaibigan mo, parang gusto mo lang, manahimik ka na lang Parang ganun, tahimik na lang ako. Pero pinapakita ko pa rin yung suporta ko kay BP Sara. 'Di ba? Kung kahit ginaganyan siya. Pero siguro naman kahit pa paano may magagawa si Senator Amy para matigil yung tensyon na yan. Siguro kung gugustuhin niya lang siguro. Tingin niyo mga katunay, kayo, may magagawa si Senator Amy dyan sa tensyon na yan kung sakasakaling pumagitna siya dyan. ng iyong kapatid. Mabuhay BP Sara, 2028 President. Yan ang tunay na may malasakit, walang kapatid-kapatid pag nasa tamak ka. Saludo ako sa iyo, Madam Amy. Ganon. Pero mahal namin ang Duterte, kaya sulit pa rin kami. Madam Amy, dapat si Kimbo imbitahan nyo sa Senado. Biglang yaman. Ang Marikina, hawak na niya. Lahat may queue, simbahan, etc. End quote. Kay Leni Robredo, nako, bumaha. Ayon, syempre, credits to Sir Badong Arateles ang bibigyan natin ng reaksyon yung video na yan. Syempre, suporta din kayo sa channel ni Sir Badong. Ayan. po ang mga inseguridad nitong mga BBM supporters biglang kinabahan alam po nila na ito po si Leni Robredo ang kanilang alam nila na one-on-one between sa mga BBM forces versus Duterte forces, hindi mananalo yung BBM.
Kaya inaalay nila tong mga dilawan, yung mga rebelde. Bakit magkaiba ba talaga ang kakamping tsaka ang dilawan? Alam ko, di ba, parang ganyan lang din yan. Parang ganun lang din. Nung naging kakamping. Ang gulo kasi ngayon, no? Parang ngayon, hugutan, parang Survivor Series sa WWE. Alay nila, di ba? Yung eleksyon, nagiging Ayun yung wrestling. sinasabi natin eh. Tapos bigla nilang makikita na mas matindi pa reaksyon nila kaysa sa yung pamamahiya ni BP Sara sa ano eh. Hindi kasi, alam nila kasi, eto si Lenny talaga, si Madam Lenny. 'Di ba? Malakas ang laban nito eh. 'Di ba? Alam nila ganun eh. Kumbaga, marami ding bumoboto sa kanya eh. 'Di ba? Nanalo nga siyang vice president eh. Mantakin mo. Tapos nung president, kahit sabihin natin na malayo ang lamang sa kanya ni PBBM, pero si Lenny mataas. No? Pangalawa ata si Lenny noon. 'Di ba? Kahit pa paano, malakas-lakas ang laban eh, lalo na kung susuporta yan kay BP Sara, ay sasakit ang ulo ng mga apektado dyan. Yun ang ayaw nilang mangyari, lalong lumakas. Mantakin mo nga, INC. Tapos, yung ni Kibuloy. 'Di ba? Yung KOJC. Saan nakapanig yun? Alam na natin kung kanino. Tapos, makukuha, pag nakuha pa si Lenny, nako. Di finish na. Pero hindi pa rin natin mawawala sa pag-iisip na ibang tao na wala pa rin tiwala yung iba kay Madam Lenny. 'Di ba? Parang syempre ayaw din nilang palapitin si VP Sara kay Madam Lenny. Parang ganun. Pero tingin ko naman si VP Sara, hindi po bobong tao 'yan. Alam niya ginagawa niya. No? Tsaka yung nangyari kay VP Sara, malamang ko naging leksyon na sa kanya 'yon. Naisip niya na 'yon. Kaya kung ano man yung nagiging galawan ngayon ni VP Sara, alam niya na ginagawa niya 'yan, sigurado. Pamamahiya ni BP Sara sa mga taga-Congress. Mas matindi pa yung reaction nila ng pagkikita niya eh. Mantalang tayo, wala lang sa atin, no? Sila, takot na takot yung mga BBM. Magbasa po tayo. Pag-usapan din po natin. Baka mamaya kasi pag nag-eleksyon, Sir Badong, maging 40 million na si VP Sara. Mamaya po, sinagot na po agad to ng kampo ng Office of the Vice President. No? Yan ang maganda sa mga Duterte. Hindi po tayo maghihintay ng kasagutan. Pag binanatan nyo ngayon yung Duterte, may sagot na agad. Agad. Okay. Ito po, isa pa po, no? Napanood ko yung interview ni Marcoleta kay RDR. Maganda po itong kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo pagkatapos nyo rito. Pero maganda nga sana kung napanood nyo na para masakto na itong paliwanag ko. Unahin na natin yung paliwanag na mas mauunawaan nyo kung ano yung mga sinasabi ni Marcoleta ron. Iba talaga yung utak ng mama, no? Believe din talaga ako eh. Talagang kung tutusin pagkatapos ni Tatay Digong, dito na ako believe. Yung pala, natuklasan ko, no? Trial lawyer din pala to, si Marcoleta. Kaya alam niya po yung pasikot-sikot din ng batas. Hindi, tsaka si Marcoleta talaga ang galing niya. No? At tsaka si Marcoleta talaga, totoong tao. Hindi siya bias. No? Siyempre, iisipin niya, administrasyon ngayon, delikadong kalabanin. Baka kung anong mangyari sa akin, baka kung anong, di ba? Tapos, makakalaban ko pa, siyempre, si Bossing, siyempre, siya yung speaker. Hindi niya inisip. Basta kay Marcoleta kasi, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Hindi kita kukonsintihin kung mali yung ginagawa mo. Kaya nga sinasabi ko palagi, yan yung mga politiko na kailangan natin. 'Di ba? Sana marami pang Marcoleta na tumakbo, na katulad niya. Marami pa sana sila. Yan ang mga magiging susi para ang bansa natin ay maging maayos. 'Di ba? Mawala ang kurap, mawala lahat, mawala yung mga 'di ba? Hindi man mawala, mabawasan. 'Di ba? Kasi ang nangyayari kasi kapag nagbobotohan, kapag nagkakaroon ng eleksyon, dumidikit na lang tayo sa pangalan. O kilala to. Sikat sa TV to eh. Yung iba kasi sasabihin, uy, in-endorse ni ni Coco Martin. Boto na natin. 'Di ba?
Doon, pangit yung ganun. Kaya nga sinasabi ko kanina, aralin mo kung ano ang mga nagawa niya. Kung first time siyang manunungkulan ng gano'n at tumakbo siya, alamin mo kung ano ang ginagawa niya nung wala pa siyang katungkulan. At kung re-election siya, alamin mo rin kung ano ang ginagawa niya nung siya ay nakaupo pa. Doon ka babase bago ka bumoto. Ilista mo, gumawa ka ng listahan kung sino yung napupusuan mo, yung mga naobserbahan mo. 'Di ba? Ganun yun. In-expose ko ni Marcoleta yung mga kamalian na ginagawa ngayon ng Senado at mga congressman na parang nagiging nakita natin yan kay Inday Bidak. Ayan. Parang nagiging ano po, anong tawag doon? Nagiging entertainment na lang. Pero maganda yung paliwanag ni Marcoleta mamaya po. Si Herrera rin, may na-expose na Kung naman. tutusin nga dyan sa Congress, parang nagiging telenovela. No, parang abangan ang susunod na kabanata. Meron pa tayong hearing na part 3. Bakit ako padutin? Yun ang napindot. O, di ba? Parang nagiging teleserye. Di ba? Congressman Herrera, tungkol po dito yung pagtatanong niya. Ewan ko kung baka nauna to kaya lang ngayon ko lang nakita tong video na to. Alam niyo po, pinagmamalaki po ng mga BBM supporter yan nakaalyado. Di ba? Mas si Lenny, mas proud na proud pa sila pati sa Kongreso, Lenny ng Lenny, no? Si Lenny walang budget, si Lenny walang confidential lang, si Lenny mabaho. Yun. Sila ni ba? Grabe ka, Sir Badong, Natawa ako doon lang yan si Sir Badong. Sila ni ba? Baga? Ayun nga nakakainis doon, no? Parang naiinis sila doon na, si Lenny ganito, si Lenny ganyan, si Lenny ganito. Tapos nakita lang pala sila. Siguro, depressed sila, no? Yung mga nagmamalaki doon kay Madam Lenny, no? Na pinagmamalaki kay BP Sara na ganon-ganon. O, si Lenny ganito si Lenny ganyan Go, ganito Tapos nakita lang kayo. Si Lenny Utz. Okay. Lenny Utz. Ito po yung balita. Just in, former Vice President Lenny Robredo through her spokesperson Barry Gutierrez confirms the meeting between her and Vice President Sara Duterte. While she was in Naga City for the Peña Francia Festival, VP Sara Duterte took the opportunity to visit me at my home. The conversation we had was personal and not political, Robredo said in a statement. Ang linaw personal and not political. Okay, pero ito po ang mga reaksyon ng mga insecure na mga kapanalig ni Bongbong Marcos. Saywar versus the Marcoses, Lenny won't be fooled into joining their war. BP Lenny, don't go near the... ito pala mga sari-sari pong no? Maka Lenny tsaka mga Maka Marcos. Yung mga Maka Lenny, ayaw nila no? Sabi nila, huwag kang papagamit dyan sa bratanela na yan. BP, don't go near the brat, no VP Lenny. Takot sila kasi alam nila, mahina sila. Tayo po, kahit sino kausap ni BP Sara, alam natin na hindi kayang impluwensyahan Si Lenny, takot. Papagamit, Parang inisip nyo pa na si BP Sara pa gagamit dyan. Parang balik. Takin nyo ba, kailangan pa ni VP Sara si Lenny? Kung sakasakaling si VP Sara ay makikipaglaban? Parang nagtatawag pa ng import si VP Sara, ganun ba yun? Tingin nyo ba hindi kaya ni VP Sara yung nangyayari sa kanya kaya siya dumidikit kay Lenny? Parang ganun, dinidikitan niya. Kasi wala, hindi na kayo kung papagamit dyan. Diba? Bratinela yan, parang ganun. Parang siya pa yung gagamit Hoy, 32 million bumoto dyan! Natakot yung mga Makaleni, huwag ka lalapit dyan, baka ma-impluensyahan. Bakit? Takot ba kayo na alam nyo na may kahinaan sa utak yung leader nyo? Getting into good terms with FB, former Vice President Lenny Robredo won't help her. Whatever she does, she's still going to get impeached. Wala namang problema sa impeachment Impeach Gusto nga namin mag-impeachment Si VP Sara nga, sabi niya, impeach. Kung impeach nila, hindi impeach nila. Di ba?
Kung dyan sila maligaya, bahala sila sa buhay nila. Tinatansya po ng leader nyo, baka hindi nyo alam, tinatansya ng leader nyo kung yung impeachment ba ay lalo silang mapapasama o etc. Okay, desperado na. Alam nyo, kapag na-impeach yan si VP Sara, huwag nyo na asahan talaga yung taong bayan na papanig sa kanila. Doon sa mga taong na involved sa impeachment ni VP Sara. Huwag na nilang isipin. No? Malamang ko, matapos na lang ang termino nila niyan. At kapag sila'y naghangad uli na tumakbo, wala na. Wala na silang makukuhang maganda sa mga tao. Kaya kung ako sa inyo, kung may plano man kayong ganon, kung totoo man yun o hindi, is pag-isipan nyo muna ng 30 beses bago kayo gumalaw ng ganon. Tandaan nyo po, Duterte yan. Duterte. Duterte is Duterte. May mga supporter yan. Malaki ang supporter niyan. Kaya nga malaki ang naitulong kay PBBM niyan eh. Dahil yung mga supporter ng Duterte dumagdag sa mga loyalists. 'Di ba? Kaya naging 31 million si PBBM. Kasi talagang ang loyalist talaga para sa akin ay yung tumakbo ng Vice President si PBBM. Yun na yun. Pero nung tumakbo siya ng presidente at naging 31 million, nasama na ron ang mga DDS, ang mga supporter ng Duterte, bukod dun sa mga hindi supporter ng nilang dalawa. Meron din bumoto ron. Ganun yun. Diba? Paulit-ulit ko nakikita eh. Desperado na. Went without announcing in advance. Brat move. Desperado na raw. Desperado. Si VP Sara. Naku, Quick, Madam paano VP. naman naging desperado, no? Mantakin nyo mga katunay. Ang kakampi ni VP Sara ay taong bayan. So bakit kailangan mo pang humanap ng kakampi kung ang taong bayan ay nakapanalig sa'yo? 'Di ba? Bakit? Ano bang magagawa ni Madam Leni kung sakasakaling dumikit siya o kumampi o sumimpat siya kay VP Sara? Siyempre, dagdag alarma lang yun sa mga kalaban ni VP Sara. Pero kung tutuusin, kung sa eleksyon lang, sa pakikipaglaban ni VP Sara, hindi niya na kailangan si Madam Leni doon. Dahil ang taong bayan ang nasa likod ni VP Sara. Dahil most powerful ang taong bayan. 'Di ba? VP, please teach me how to become a great, transparent, efficient Vice President with no corruption issues and with ability to live life with humility. Desperate move. Let's wait and see. Nagbabasa lang tayo ng mga komento sa pagkikita. Our Mama Leni knows what to do. Di yan siya magsasabi ng sheminit. Ganito ginawa ko sa 125. Why not treat your own taste buds with potato corner harvest scoop? Pati pala commercial na pala yung binabasa ko. Baka magtatapat na kung paano ng daya. To show face, to show to the Marcos that Dutertes and Robredo are in good terms, it's publicity stunt para akalain ng tao na magkaalyado na sila. Makulay ang mundo ni Leni, hanap kaibigan, OMG. Sa bahay pa niya pinapasok. Patay na, inabot na yung SD cards. Nako, yung mga DDS shit trolls na windang, nag-iisip ng mga mawin pa po sa SOCMED. Wala po kaming pakailan. Alam po namin, laro po yan ni BP. Hindi mo mababasa ang isip ni VP Sara. Ang gumagawa ng mind games talaga si VP Sara. Yon. Kaya ang Kongreso hindi siya malaro. 'Di ba? Kahit anong gawin nila kay VP Sara, hindi sila manalo ng pakikipaglaro kay VP Sara. Kasi mind games ang ginagawa ni VP Sara. Nawiwindang sila. 'Di ba? Nagugulat sila sa nagiging aksyon ni VP Sara. Mas natataranta kayo, no? Mas pabor po yan sa mga Duterte. Sige, trantahin nyo buhay nyo. Okay. Alam po ninyo, yung desperado yung gustong palabasin nila, kaya nakipagkita, desperate na no? Si Leni nga nagsabi na walang politika, personal lang. Pero sinagot na rin po yan. Sa dami po na nagsasabi na humihingi na ng tulong. Ito pa sinabi nung isa, na medyo sikat na to eh. When I find myself in times of trouble, Mama Leni come to me. Kumanta pa. Desperado na. Sara Duterte reportedly meets with Leni Robredo. Kakampink. Osak Lolo daw. Ha ha ha. Thank you very much muna kay Andrea Gueco. Parehong takot eh. Takot yung mga Leninista. Alam nyo, magtapatan na po tayo, no? Yung grupo ni Leni, wala na po kayong bilang. Kung ang akala nyo may bilang pa po kayo, wala na kayong bilang.
Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang video na yon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Ayan ha, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.